God bless you, the beloved Red Server in Valenzuela. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, mga minamahal, tayo po'y dumalangin. Opo, Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataon, galap mo sa amin sa gabing ito, na kami pinintulutan mo nga gidala diri upang sambahin ka namin. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig habang atawa sa amin, malang Panginoon. Pinadamawin sanan po ulit sa amin na matamis mong presensya, Lord. At dalangin yung propeta, venerable pastor, God, the unwinnable servant, to live with love and message to the brethren, Lord. Ibinibigay by Satan, cast out in the right, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. First of all, I give the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty to our loving God, our dear Restoring Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved Venerable Evangelist, well, the Son of Midan and time prophet of our loving God, and we always remember and treasure the blessed memories of our son Pastor Lina Almeida, and all beloved children, all Almeida family, and to all my co-workers, preachers, my beloved family, and to all of you, and especially the beloved webcast viewer who are watching right now throughout the world. Salamat sa ating Panginoon. Lahat po tayo pumalakpak. At sa ating mga kapatid na galing pa po ng balay-balay, salamat. Welcome po, Sberche. Galing pa po siya ng Yuki. Nakabisita sa atin. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon sa tanang kapatiran po natin dito po sa Cagayan de Oro City. Malipayon ba mo? Murag di mo malipayon? Ang malipayon magsinggit, praise the Lord. Kaya basta malipayon tayo. Sa lahat ng mga natutuwa, nagagalak, kailangan malakas tayong sumigaw ng praise the Lord. Amen ba? Pag-aralan natin sa gabi ito, yung itawag na prayer in the quiet time. Ang mga panalangin sa oras na matamihimik na oras. Amen? Prayer in the quiet time. Quiet time meaning talagang nag-concentrate ka ng orasa. So, you need to pray to talk to our loving Jesus. Ngayon po, nakasulat dito, real prayer requires much time and disciplines. Yan sa Biblia. Ang totoong panalangin nagkakailangan po ng sapat na oras at disiplina. Amen ba? Perseverance day by day at the real best. Perseverance day by day is the real best. Alam niyo bang perseverance? Ang ibig sabihin ng perseverance, continued efforts to do or achieve something despite difficulties, failure, or opposition. Ibig sabihin, patuloy. Patuloy ka nagsisikap na gawin at gawin ito upang maabot mo ang isang bagay sa kabila ng maraming mga hadlang. Amen. Maraming mga difficulties, maraming mga kahirapan, maraming mga pagsubok, marami kang naramdaman. Difficulties, maraming kahirapan, failure, or opposition. Maraming opposition, kumukontra, umuopos. Sa failure, hindi magagasan, mga failure tayo, minsan malungkot tayo, hindi natugon yun sa panalangin natin. Natural po yun. Pero sabi ng dito ng perseverance, continued efforts to do or achieve something despite of difficulties, failure, and opposition. Kaya yung pagpupuri, yung panalangin prayer, mga minamahal, ito po'y pinapatuloy. With all perseverance, buong pagsumikap, buong pagsisikap na ipagpatuloy natin na gawin ito upang maabot natin ang isang bagay na ginugusto natin, mapaluguran natin ang Diyos sa kabila ng maraming mga pagsubok. Maraming kahirapan, marami tayong naramdaman, pagod, katugon tayo, lahat ng bagay, failure, opposition, may kumukontra, may umuupos. Ngunit ang totoong panalangin, kinanglan ng sapat na oras o disiplina sa sarili. Everybody say praise the Lord. Real prayer
requires much time and discipline. Amo? Nag-require siya, it need much time, tamang sapat na oras at disiplina sa sarili. Perseverance, pagpatuloy, buong sikap, with continued efforts to do, gawin natin. To achieve, at maabot natin ang isang bagay, bagamat maraming kahirapan. Marami kang naramdaman. Marami pang hindi umaintindihan, failure in your life or opposition. Maraming kumukontra, maraming sumusupak. Pero dahil sa ang totoong prayer, kailangan bigyan mo ng isakta pa sapat na oras, disiplina sa iyong sarili. Everybody say praise the Lord. Kaya kung hindi ka wala kang disiplina sa sarili mo, wala kang perseverance, hindi mo pinapatuloy yung tanan efforts mo na gawin ito para ma-achieve mo isang bagay na gusto. Wala namang tayong gina-achieve dito kundi mapaluguran natin ang ating buhay na Diyos. Amen? Bagamat mahirap, bagod tayo, manantok tayo, marami tayong ginagawa, marami tayong mga kapakyasan, failure in our life. Maraming kumupos, kumukontra, pero ginapatuloy natin ito. Bakit po? Aron paabot natin sa yung totoong panalangin na ginagusto ng Diyos sa atin. It requires much time and discipline. Wala kang disiplina sa sarili mo, hindi mo ito maabot. Prayer in the quiet time. Palakpakan mo natin, Diyos. Ito po'y tinuturo ng banal na kasulatan. Napaka-importante po ito. Amen ba? Everybody praise the Lord. Kaya sabi ito ng author, check the prayer list booklet and notice prayer answers. Ililista mo daw sa booklet mo at ang oras lahat ng mga prayer mo na tinugon ng ating Panginoon. And don't forget to give thanks to the Lord for answers prayer. Huwag natin kalimutan ang ating Panginoon, pasalamatan sa lahat ng ating panalangin na tinugon at pinakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nung sabi ng Biblia sa Psalms chapter 50 verse 15, pakibasa. Salmo chapter 50 verse 15. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Salmo, Kapitulo 50, versikulo 15. Ug tawgon mo ako sa adlaw sa kalisdanan, pagaluwason ko ikaw, ug ikaw magahimaya kanako. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. So sa ating mga private prayer, quiet time prayer at pagpupuri, yan po ang sabi, yan po'y tinatawag mo ang ating Panginoon. In the time of trouble, in the day of trouble, tawagin mo siya. Sabi ng Panginoon, I will deliver thee, iligtas ko ikaw, and thou shalt glorify me. Pagkatapos sinugon na Diyos ang prayer mo, linigtas ka ng Panginoon sa kapahamakan in the day of trouble, dahil tinawag mo ang Panginoon dahil because nagugugol ka ng prayer, mga minamahal, pagkatapos yan ay luwalatiin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. So how could we express to glorify God? By means of do it by praising the Lord. Para maluwalhati mo ang Panginoon, mapasalamatan mo siya. Gawin mo ito by praising the Lord. That's why dito po, nagpupuri tayo. Yung turo ng Biblia, sinusunod natin, beloved parents in the Lord, beloved pastor, nakasulat na lahat sa Biblia. Kaya tama yung tinuturo nila sa mga manggagawa. Mahululahati mo lang na mag-glorify mo ang pangalan ng Diyos, mapasalamatan mo siya sa lahat ng mga tinutugon niya, mga dalangin natin, protection sa ating times of trouble, mga milal. Kaya gawin mo ito sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. So you can express your gratitude, your thanksgiving, sa magitan ng pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. That's why si Salmista David, mga minamahal, hari na siya. Imagine, hari na siya. He is a king. Hindi basta-basta hari siya sa buong palasyo nila, mga minamahal. But still si David, dahil marunong siya magtingin ng utang loob sa Diyos, marunong siya magpasalamat sa pagpupuri. Imagine, ginagapuri ng Diyos 7 times a day. As a king, hindi dapat niyang gawin yun. Mahambog ang mga hari. Pero si David still,
She's very humble. Hari na siya, pero hindi niya makalimutan ang kabutihan ng Diyos ginawa sa buhay niya. Na before siya maging hari, nag-umpisa siya sa bata, tagabantay lamang ng mga tupat karniro. Galing sa pinakamababang posisyon sa buhay. And then nakita ng Diyos yung puso sinseridad ni David, na si David mapakumbaba, mapahingi ng patawad sa Diyos palagi. Nakita siya yung puso ni David. To rule the nation, to rule the church, to rule the kingdom. Hindi titingnan ng Diyos yung magaling ka, matipunong lalaki ka, kundi ang tinitingnan ng Diyos yung puso mo na tapat sa Diyos, marunong kumilala, hingi ng utang loob, marunong magsisisi sa kasalanan, at marunong magbigay pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. That's why sa mga kapatid na David, yung mga tipunong magwapong ng mga lalaki, hindi po sila pinilan Diyos maging hari ng Israel. Sabi ng propeta, hanapin nyo pa, mayroong pang anak si GC, nga bata. Nangina si David, tagabantay lang ng tupat karniro. Ngunit bakit siyang pinili ng Diyos? Hallelujah. Dahil may puso si David na marunong magpasalamat, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nitingnan ng Diyos yung magaling ka, marunong ka, alam mo lahat ng bagay. Ang tinitingnan ng Diyos dito, na yung puso mo tapat, sincero, sumusunod sa Diyos at marunong magbigay puri, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang kanyang pagpapalain. You have to do it by praising the Lord. Si David, grabe, 7 times a day, hari na siya. Yung sabi ng asawa niyang si Milka, hoy, nasiraan ka ng ulo, David, hari ka. Sayaw-sayaw, takbo-takbo ka sa palasyo. Tapos, magsuot ka pa ng sako, isumsum mo pa yung ulo mo sa abo. Sabi ni David, hindi mo alam, yan po ay tanda ng nagpakumbaba tayo sa Diyos. Dahil tayo po, hubuin natin yung ating damit panghari, palitan natin ng sako na damit lamang para ipagkita natin na wala tayo pagmamalaki sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa harapan ng Diyos kung magpupuri ka, buong pagpakumbaba, buong pagsikap, buong kabus-puso, iharap mo sa Diyos ang buhay mo na pinupuri mo ang Panginoon. Sumusobsob si David, lumuluhod ang kanyang mukha, hallelujah, sobsob sa abo. Pinapakita ni Haring David nga siya po'y galing sa abo, galing sa alikabok, wala siya. Kaya ngayon, naging hari ako. Utang kong lahat na to na tagumpay, achievement of my life from the Lord. Yung ginagawa niya, he do it by praising the Lord. Pinupura ginagawa niya at pinupuri niya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka pala marunong magpuri, hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos, hindi ka marunong magsumikap with all perseverance sa pagpatuloy na sinisikap mong purihin ng Diyos. Hallelujah, hindi ka pala marunong magpasalamat sa Diyos. You have to do it by simply praising the Lord. Everybody say praise the Lord. In praying, let the prayer be simple and very sincere. Just talk to the Father God as a child to his Father. Sa panalangin daw, gawin nating simple lang nga panalangin, ngunit sincero. In praying, let the prayer be simple but very sincere. Simple lang yung panalangin mo, ngunit sincero ka. Everybody say praise the Lord. Dahil ang prayer, you're just talking to the Father. Just talk to the Father God as a child to his Father. Para nakipag-istorya ka sa ating amahan sa langit nga Diyos. Nakatulad ka sa isang bata na nakapag-istorya sa kanyang amahan. Anak ka ng Diyos, pag-istorya ka ng simple sa Papa mo sa langit. Yan ang gusto ng Panginoon. Bakit bata? Like a child to his father. Dahil bakit po? Sabi ng Biblia, huwag mong pigilan ang mga bata na lumapit sa Diyos. Kaysa mga bata sa kanila ang kingharian ng Diyos.
Unless you be converted like a little child, you cannot enter into the kingdom of God. Maliban daw makonverti ka tulad ng bata, hindi ka makapasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin yung bata, walang pride. Wala siyang garbo. Pag pumupuri siya, maglumalapit siya para wala siyang pakialam sa buhay. Bahala na anong sabihin sa akin. Sabihin ako, siraulo ako diyan. Anong sabihin sa akin? Basta importante, nabibigay ako puri, pagluwalhati, papasalamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil yung pong sabi ng nakasulat dito, just talking to God Father as a child to His Father. Nakipag-istorya ka sa ating Diyos na Ama sa langit bilang bata ka. Nakipag-istorya ka sa imong amahan. Para kang batang maliit, nagsusumamo ka. Parang bata maliit, humiyak na, pengi ilang pera, bili ko ng candy. Hindi bigyan ng danay, hallelujah, mag-iyak yung bata. Iyak na iyak lang, maya-maya, bibigyan na ng amahan. Maawa, bakit po? Ganon din po ang reaksyon ng Diyos natin sa langit, our God Father in heaven. Pa ikaw ay tumatangis, lumalapit sa Kanya, umiiyak ka, nagpapakumbaba ka, nagpapasalamat ka, nagpupuri ka sa Kanya. Ang Panginoon matutuwa sa iyo, hipuin ang puso ng Diyos, ibigay sa iyo ang hinihingi mo, tugunin sa Diyos ang panalangin. Bakit po? Hallelujah. Just simply talking to a Father God as a child to His Father. Kaya si David, hari na nagpakabata. Dahil bakit po? Iniisip ni David na ako'y bata pa noon, binigyan na ako ng kapangyarihan ng Diyos. Nagabantay lang siya ng mga karniro tupa. May papasok na mga lubo, sinusuntok niya lang. Patay. Bakit? Bata pa lang siya. Sinasamahan na siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil bakit po? Si David mahilig magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Pag grabe ka magpuri sa Diyos panalangin, bigyan ka ng Diyos ng sapat na kapangyarihan. Na hindi ka magapi ng kaaway, hindi ka madig ng kaaway, mga minamahal. Bakit? Puno ka ng presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Even yourself, you can conquer your heart and your mind. Malamang nga ginapasukan ng kaaway because of anointing power na sa iyo. Bakit? Palagi mo nadadama ang presensya ng Diyos. By means of your present pagpupuri sa Diyos, palagi mo kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Let the prayer content for basic elements. Ang ating daw panalangin na may pinaglulooban, content for basic elements. Upat na basic elements na kailangan ito sa loob na palooban ng apat na elemento. Ano po yun? Yung itawag na nga ECTS. Hindi nyo pa naintindihan yun. EACTS. Ano po yung A? Yung itawag na adoration. Una-una, you have to adore the Lord. Adoration meaning praise and worship of the soul to God. Pinupuri mo at sinasamba ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Adoration meaning praise and worship of the soul to God. Makibasa po, Salmo 95:6. So, let the prayer content sa ating panalangin, sinusunod natin dito. Kaya mayroon po muna adoration. Kaya nang umpisa tayo magpupuri, you have to adore the Lord. We have to praise the Lord, purihin natin siya at sambahin natin ang kanyang banal nga pangalan. Yan po ang pinakauna. Kaya ito ang pattern dito sa Pastoral House. Kaya sa inyong tahanan, ganoon yung gawin niyo po. Yan ang tinuturo ng Biblia at tinuturo po ng ating beloved parents in the Lord. Palakpakan po natin Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Salmo Kapitulo 95, versikulo 6. Hallelujah, praise the Lord. Umuri ka mo, simbahan na to, o yukbuan ta siya. Managluhod kita sa atubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Oh come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Pupunta kayo rito. Where? In the house of worship. To offer sacrifice of worship to God and bow down. Sabihin, magyukbo tayo, bow down with all humility
of humbleness. And let us kneel, at tayo po'y lumuhod daw, lumuhod before the Lord our Maker. Kaya lumuluhod tayo. Pa hindi mo maintindihan, mayroong mga Kristiyano, pagdating sa preaching area, hindi magluhod, nakatayo lang. Tayo lang, diretso lang siya gano'n, panlangin. Wala nila maintindihan pa yung Biblia. Kaya dito po, ano sabi? O magsiparito kayo, kayo'y magsisamba at magsiyukod. Kayo'y nagsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Luluhod tayo sa harapan ng Diyos dahil siya pong lumikha at may lalang sa atin. Pag lumapit tayo sa sambahan, maparito tayo, anong gawin natin? Upang sambahin at Diyos. At tayo po'y masikluhod, yukod sa Kanya. Bow down ourselves to God. Kayo'y magsiluhod, mag-bow down ka na, magsiyukod ka na, at magluhod ka pa sa harapan ng Panginoon kay siya pong may lalang sa ating buhay. Yan ang first basic elements na ginagawa natin sa pagpupuri. Adoration, meaning to praise and worship to our loving God. Lumapit tayo, sumamba tayo, at magsiyukod tayo, at magluhod tayo sa harapan ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Number 2 element, confession. Ano yung confession? Ang confession, repentance and turning from every known sin. Repentance, pagsisisi, at ating talikuran ang ating naalaalang mga ginawang kasalanan sa harapan ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Ha? Confession meaning repentance. Pagsisisi and turning from every known sin. Lahat malalaman mo nagkulang, nagkasala ka sa Diyos, yun ay hingian mo ng patawad at talikuran mo sa harapan ng Diyos. Lord, patawarin mo ko sa mapagkasala ko. Hindi ko na ulitin po ito, Panginoon. So after you adore the Lord, worship and praise the Lord, Anikluhod ka, lumuhod ka sa Panginoon, nagpatirapa ka, nagpakumbaba ka. Then after that, magsisisi. Humingi ka ng patawad. You have to repent of your sin. At lahat taligdan po natin ang lahat na laalan nating mga pagkakasala na gawa natin sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Amen? Anong sabi ng Bible? Psalms chapter 32 verse 5. I acknowledge my sin unto thee, and my iniquity have not hid. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgivest the iniquity of my sin. Pag-ibasa sa Bisaya. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Salmo, Kapitulo 32, versikulo 5. Giila ko ang akong sala nganha kanimo. Oo, ginaila mo. Wala ko tagui ang akong kasalanan. Oo, hindi mo ginatago. Mingon ako, igasugid ko sa Ginoo ang akong mga kalapasan. Yun, igasugid mo. Ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Palakpakan po natin, Diyos. Yun po ang inatawag na true confession. Eh kung nagpupuri ka dito sa Diyos, sumasamba ka, hindi mo naman in-acknowledge yung mga pagkakasala mo, pagkukulang sa labas. Hindi po buo ang pagsamba mo sa Diyos. Kaya magtataka ka, hindi mo maramdaman ang presensya. Bakit po? Kulang po yung confession nyo sa harapan ng Diyos. So first of all, lumuhod ka dito, mag-bow down ka, magpakumbaba ka sa Diyos, then after that, you have to confess your sin. You acknowledge your sin to Lord. Alalahanin mo, i-acknowledge mo yung pagkakasala mo sa ating mahal na Panginoon. At yung kasalanan mo, hayag sa Diyos, hindi mo kino tinatago at tinatakpan. At sabihin mo, ipapahayag ko ang aking pagkakasala sa harapan ng ating Diyos. Upang sa ganon, patawarin tayo ng Diyos sa lahat nating pagkakasala. Ganon po yun. Ang purpose, para paghamarap ka sa Diyos, malinis ang puso mo. Malinis yung isipan mo, malinis yung budhi mo, napatawad ka ng Diyos. Bakit? Nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos.
Yun po ang proper nga prayer ginagawa natin. Kung hindi mo lang magbuka bibig mo, hindi ka marunong magpatawad, hingi ng patawad, hindi mo na-acknowledge yung kasalanan mo, takpan mo pa, so ang iyong pagpupuri, pagsamba, prayer, hindi makaabot sa kalangitan. Bakit? Hindi ka sumunod sa sinasabi ng Biblia. Everybody say praise the Lord. Pangatlo, number 3, elements. Thanksgiving. Ito po, ang pagpapasalamat. Kaya ginagawa natin dito. Una, pinupuri natin Diyos, we praise and worship the Lord. Makumba tayo din, nagsisisi tayo. Lalo pag sulim na, maginuktok ka na, Lord, patawarin mo na ako sa pagkulang upang mapuspos ka, mabata mo presensya. Mapatawad ka, yung prayer mo ay pagsusumamo mo, makarating sa trono ng biyaya ng Diyos because you confess your sin. You acknowledge your sin to the Lord. Susunod, pagtathanksgiving natin, pagkatapos na ng mga sulim, pagtathanksgiving na. Thanksgiving, anong ibig sabihin sa thanksgiving? Thankful for everything. Thankful for anything, everything, joy, and sorrows, pasalamatan natin. Amen. Pasalamatan tayo sa lahat ng bagay, anything, everything. Pasalamatan sa tanan ng butang at sa tanan lahat ng bagay. Marunong tayong pasalamat sa kagalakan nating niramdaman, sa kalungkutan, pasalamatan natin Diyos. Sa mapagsubok, pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. You have to give thanks unto the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Philippians chapter 4 verse 6. Anong sinasabi? Naginig ba kayo? Buti, para i-apply nyo sa tahanan nyo to. Hallelujah, praise the Lord. Filipos kapitulo 4, versikulo 6. Hallelujah, praise the Lord. Ayaw ka mo pagkabalaka, may tungod, sabi sa unsang butang. Inunuwa, sa tanan butang, ibaibulo niyo sa Diyos ang inyong mga hangyo, pinagi sa pagampo o sa pagpangamuyo o ban sa pagpasalamat. Amen. Palakpakan natin Diyos. Hallelujah. Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your request be made known unto God. Huwag tayo daw magulimihanan sa lahat ng bagay. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Ang balisa meaning hindi ka mag-alala. Hindi ka problema. Kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Yun pong prayer. Una, huwag ka mag-alala. Grabing problema mo. Pagdating mo sa sambahan, pagdating mo sa pressing area, kalimutan mo yung problema mo. Amen. Huwag ka daw mabalisa sa anumang bagay na didisturbo sa isipan mo, kundi ang lahat ng bagay, hallelujah, sa pamamagitan ng panalangin. Ang lahat mong problema, mabigat na dinadala sa buhay mo, dalhin mo sa panalangin. Lord, di ko na kaya aking problema. Lord, tanggalin mong galit sa puso ko sa aking kapwa. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Kabagan mo ako, Lord. Binibigay ko sa iyo ang aking mga problema. Sabi niya, pasalamatan mo ng buong daing pagsusumba mo ang inyong mga lahat ng bagay sa buhay mo, kasamang pagpapasalamat. Salamat, Lord, sa dadaanan ko ngayon pagsubok sa buhay. Salamat, alam ko lahat ng bagay pinintulutan mo. At kung nahingi ka na ng buong pagdaing supplication, sabi, make your request known to God. Ipakilala mo sa Panginoon ang inyong hinihingi. Sabihin mo, Lord, gusto ko ng ganito. You make it specific sa ating mahal na Panginoon. Kasi sabi, and let your request be made known to God. Kailangan yung prayer mo, malaman ng Diyos kung ano yun. Amen. Amen. Para kang batang maliit na humingi kasi mong amahan, imong tatay. Tay, gusto ko ng ganito eh. Tay, gusto ko ng duwaan. Ana,
Hindi ka mahiya. Dahil bakit? Sabi ng Biblia dito as a child to his father. Buong pagdaing, pagsusumamo, buong paghilak, pagpakumbaba, panikluhod, pagluhod, pagsumamo, sabihin mo sa Diyos. Human mo na sa pinuri sinamba, naghisisi ka na, you confess all your sins. Lahat, pagkatapos yan, nagpapasalamat ka na. Amen? Everybody say, praise the Lord. Salamatan mo siya sa lahat ng bagay, Lord. Huwag kang mag-create ng question sa Diyos. Merong Kristiyano, Lord, salamat, bakit hanggang ngayon di mo ko pinagpala? Huwag kang ganyan. Lord, bakit hanggang ngayon di mo gitugon ang aking panalangin? Hindi po kasama yon. Sabi niya, lahat ng bagay dalhin mo sa panalangin kasama ang pagpapasalamat. Yung kabigatan mo, hindi mo na makaya, sabihin mo sa Diyos. Lord, di ko na kaya yung naramdaman ko. Mabigat na sa puso ko, di ko na kaya. Doon mo idaing sa Diyos. Ngunit Lord, pinasalamatan pa rin kita na hanggang ngayon, pinanghawakan mo ako. Ngunit Lord, nakiusap ako sa iyo, mahal na Panginoon. Be made your request, be made known to God. Nakiusap ako sa iyo, Lord. Kung pwede lang, ibigay mo na sa akin ang inihingi ko. Yan ang sabi ng Bible Let your request be made known to God. Everybody say, praise the Lord. Isa-isahin mo yung gusto mong hinihingi sa Diyos. I-specify mo isa-isa lahat ng bagay. Para bang nagsulat ka ng prayer request. Ngayon, actual yan, nakiharap ka sa Diyos. Para kang naghingi ng request prayer mo sa Diyos. Lord, isa-isahin mo na. Kaya sabi ng Biblia let your request be made known to God. Kailangan malaman ng Diyos kung anong request mo sa Kanya. Everybody say, praise the Lord. Pasalamatan mo. Tabi, thankful for anything, thankful for everything, thankful for the joy that you feel, thankful for the sorrows that you feel. Lahat ng bagay, pasalamatan man Diyos. But, if you ask prayer from the Lord, make your request be made known to God. Palakpakan po natin Diyos, mami naman. Everybody say, praise the Lord. Katapusan pang-apat, supplication. Ano ba yung supplication? Ang supplication, mga minimal, tawag nito intercession. Nakipag-intercede ka na. Intercession, petition, nakipag-istorya ka, then request, and desire. Yan po ang ginatawag na supplication. Nagsusumamo ka na, nangamuyo ka na, naghangyo ka na sa Diyos. With all perseverance, buong pagpatuloy, with all supplications. Lahat, sabihin mo, naging pag-intercede ka na. Dito ka ang Panginoon dyan, nakipag-usap ka, Lord, tabangi ako, kaluoy ka sa kon. Petition, lahat na sasabihin mo, yung request to God, lahat, yung desire mo sa puso, sabihin mo lahat sa ating mahal na Panginoon. Yun ang tawag na supplication. Na tayo, tapusan ng prayer to, nag-supplication na tayo. Lahat nating binabanggit, nilalangin natin. Yun ang ginatawag na supplication prayer. Meaning intercession, petition, request, and desire. Sabihin mo lahat sa ating mahal na Panginoon. 1 Timothy chapter 2 verse 1. Kaya hindi mo yan malaman ang anong klaseng prayer. Kaya mayroong mga iba, mga gawa, pagdating ng Thanksgiving, umaalis, hindi sila nagta-Thanksgiving, hindi nag-supplication. Bakit hindi marunong magamuyo? Kaya dito tinuturo, importante yun. Nagpuri ka na. Ang ginawa mo lang, first, walang yun. Content lang yan ng prayer. Ang unang ginawa mo, nagpuri ka, sinamba mo ang Diyos. So, hindi mo tinapos yung puri mo, kulang. Nag-adoration ka lang, confession, o baka wala hindi ka pa nagsisi, wala ka nag-Thanksgiving, kulang. So, after Thanksgiving, kinanglan, supplication, kaya manalangin ka sa lahat ng panalangin. Para makumplito, mabuo ang prayer mo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa huli, dito ka na humingi ng talan mo hiningiin. Your desire, your request, your petition, your intercession, lahat
gawin mo, sabihin mo sa Panginoon. Bakit? Tapos mo na sinambang Diyos eh. You first adore Him, you confess your sins, then nagbigay ka ng thanksgiving. So kailangan, pagkatapos importante, supplication. Hingiin mo lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-ibasa, brother. 1 Timothy chapter 2, verse 1. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1. Karon una sa tanan, ako mag-aagdang ang mga pangamuyo, mga pagampo, mga paghangyo, ug mga pagpasalamat, kinahanglan pagahimuon alang sa tanang tao. Palakpakan po natin Diyos. Diba? Ba? Mga pagpangamuyo, mga paghangyo, yun pala. Supplication, prayer, and intercession, at pagpasalamat sa lahat ng mga tao. Hangyo, pangamuyo, ito po sa Tagalog. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko na manaing, yung daing ba, manaing. Intercession. Manalangin, prayer. Mamagitan yun, intercede yun. Intercession na magitan. Then magpasalamat, thanksgiving, patungkol sa lahat ng mga tao. Kaya pinagpipray natin dito ang lahat ng tao. Ating mga pastor, mga beloved children, mga precious worker, everything sa lahat, kapatiran sa iba-ibang mga bansa, hanggang sa lahat ng buong bansang Pilipinas, prayer sa lahat ng mga tao. Yun ang pinaka-importanting prayer mo. Pa hindi mo nagagawa yun, kulang yung prayer mo. Yung hindi mo, yung 4 elements of prayer, wala mo masunod. Kasi importante yung supplication sa dulo, sa huli yun. Lahat, idaing mo, ipanalangin mo, ipamagitan mo sa Diyos, lahat, ipasalamat mo sa Diyos, ang lahat ng bagay. Then last mong i-prayer, yung personal mong desire sa buhay. Para sa iyo, sa iyong pamilya, at sa lahat mong ginugusto sa Diyos. Your desire. Gawin mo yan isa-isa, ipaila mo sa ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Last na lang to. Ito po. There is a problems in quiet time prayer. May problema sa mga oras sa pagpupuri at panalangin. Dahil bakit po? Ito. Satan will see to it that your quiet time is opposed every day. It will be a daily battle. Ang demonyo, Satanas, nakita niya na araw-araw ka nanalangin ng amuyo, is opposed every day. Parang pigilan ka niya araw-araw. It will be a daily battle. Araw-araw mong battle yan. Ipagbugno ka, ipag-away ka. Bakit? Gusto ng demonyo hindi ka makapanalangin araw-araw. Hindi ka makagising, pagurin ka niya, antukin ka niya, lahat gawin sa'yo. He make it opposition to oppose your daily prayer sa ating Panginoon. Nakipagbugno ka. This is your daily battle. Kaya sabi ko sa mga kapamanggawa, hindi po dahilan na pagod ka. Hindi po dahilan na marami kang trabaho. Dahil tinawag tayong manggagawa. Obligasyon natin yan. Paglabanan natin ang gawa ng kaaway. Bakit po? Obligasyon natin yan. It's our daily battle. Mas importante, kaya demonyo, gawin niya lahat ng bagay para hindi ka makapuri sa Diyos, hindi ka magpanalangin. Dahil alam ng demonyo, pag magpuri at manalangin, maraming tao pagpapalain ng ating Panginoon. Pigilan ka niya, hindi ka makapagpuri ng maayos. Pugna niya yung mong lawas, pagurin ka niya, kanya kakapoy, baba mo, plastiran niya, hindi ka makakanta, kamay mo, pagurin, hindi ka magtaas yung kamay, hindi ka makapalakpak, mga minal. That is daily battle. Kaya opposition, ang demonyo gawa ng paraan, pigilan ka. Para hindi mo lang magawa ang kalooban ng Diyos. Kaya importante sa pagpupuri yung itong na concentration. Concentration will be a real problem. Kasi nagpupuri ka, pag kulang ka sa concentration, problema mo yon. Imbis na kung magalangin ka, maraming disturbance, hindi ka makapag-concentrate. Concentration will be a real problem. It is a battle of a mind. Ipagbugno ka sa isipan. Hindi ka makapag-concentrate. Kaya nakaluhod ka na, manalangin ka na, may bundok sa isipan mo. Yung utang mo, yung singilin mo, yung bangbayad mo,
yung transaction mo. Kaya hindi ka makapag-concentrate. Maya-maya, mag-ring yung cellphone mo. Hello? Sir, yung utang mo, bayaran mo karon. So, hindi ka na makag-concentrate. Balik ka sa pagluhod. Hindi ka na makakonsentrate, manalangin sa Diyos. Bakit? Ang iniisip mo, yung utang mo. So, it's a concentration will be a real problem. Mga mel, kaya pagbugno tayo, it is a battle of the mind. Marami kang opposition ginagamit sa tanas para hindi ka lang makapagpursue ng prayer mo na maayos sa ating pinakamahal na Panginoon. Pero simple lang naman ang solusyon dyan. Ito, to get victory, meditate on the cross, the blood of the Lord who cleans you, and the mighty power of the resurrection. Pag magluhod, mag-concentrate ka na, mag-meditate ka na, isipin mo na nga ang Panginoon nakabayubay sa cross ng Kalbaryo. Na tungod sa kanyang pagpakalansang sa cross ng pagkamatay, tayo linigtas ng Panginoon. Isipin mo yung kanyang dugo na sumirit, lumabas sa iyang katawan, yan po ang magpapatawad, luminis sa ating kasalanan. In the mighty power of the resurrection. Kaya yung Panginoon, wala siya na babuhay sa mga matpatay. Wala po tayong kaligtasan. Your goodness, the goodness of the Lord that you receive in your life, the healing of your sicknesses, the changes of your life, the solving problem, yan pong isipin mo palagi. Sabi naman ng pastor, count your blessing, nibdib one by one. Lahat ihapon mo isa-isa yung pagkamaayo, panalangin Diyos binigay sa buhay mo upang makapag-concentrate ka sa panalangin sa Diyos. Pasalamatan mo siya. Hindi ka manistorbo ng mga bagay-bagay. Bakit yung isipan mo, binubulay-bulay mo, minimeditate mo ang cross sa Kalbaryo. Hallelujah, ang kanyang dugo, ang kapangyarihan, ang iyang kabutihan sa buhay natin. Hallelujah, mga Panginoon, iyak ka, tutulang luha mo, mapupuspos ka ng balang pito. Ang iyong pagpupuri panalangin, makarating sa trono ng biyaya sa Diyos. Pag sa oras ka sa prayer, huwag ka magpanistorbo. Huwag ka makipag-istoryahay, wala ka magway ka magligi. Concentrate ka. At ikaw sa mismo, huwag kang magdisturbo yung kapwa. Concentrate ka. Puso ka nagpupuri sa Diyos. Ang isipan mo nakatuon sa ating mahal na Panginoon. Magpapasalamat ka, lalo na pag lumuluhod ka na. Hallelujah, yan ang importante sa Diyos, mga minamahal. Kaya madidisturbo ka sa konsentrasyon mo. Bakit? Ang isipan mo na agaw ng kaaway. Kung saan-saan bumabaling yung paningin mo, saan tumitingin yung paningin mo, baba mo na kasirado, hindi ka kumakanta, hindi ka nagpupuri sa Diyos. Kaya walang konsentrasyon ka, walang presensya mabati. Mga mil, bakit po? Hindi nakatuon, nakasintro ang isipan mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya paano ka lalakas? Paano karoon ng kapangyarihan? Paano ka idihugan ng Diyos? Bakit? Wala kang presensya na maramdam. Bakit? Napakalayo ng isipan mo sa ating Panginoon. That's why our prayer will not answered by the Lord. Bakit? Kulang po tayo sa konsentrasyon. Hallelujah! Yes, ambang umaawit tayo sa Panginoon. Mag-concentrate tayo sa pagpupuri. You have to adore the Lord. Adoration, praise and worship the Lord. Confession, magsisi ka, maginulsol ka. Alalahanin mo kung saan ka nagkasala. At pagsisihan mo yan. Din magpasalamat ka sa Diyos sa lahat ng bagay. After that, manalangin ka ng taos puso sa Diyos. Hallelujah! Sabi Diyos, ako'y nalalayo sa'yo. Singgit, hallelujah. Bumabalik at pati. Tayo, come on! Singgit, hallelujah! You have to adore the Lord. Praise and worship. Humingi ka ng confession, patawad sa Diyos. Magpasalamat ka. Sa pagsubok man ang pinibig ko. Hallelujah!
Alam kong ika'y nandito. Hallelujah! Kung magabay sa dapat kong gawin, Purihin ka! nais kong malaman mo. Nais ko malaman mo. Wala ka'y wala. Wala ka. Wala din ako. Buhay ko. Purihin ka, malapay na. Kaya ko malayo sa iyo. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Purihin ka. Dagot ka. Purihin ka, Lord. Purihin ka. Lamatan ka. Napagabay po. Jesus. Mga binamahal, ang panalangin ay simple lang. Simple nga sincero. Prayer is simple and sincere. Titignan sa sinceridad sa puso na. Ay panamay ang pasensya niya sa atin. Hallelujah! Ngunit pakilala ka. Hallelujah! Isinggit mo. Patugbaw mo. Paabot mo sa Panginoon yan, taos puso mong pagpupuri. Pinagumulong mo sa buhay ko. Hallelujah! Nais kong Hallelujah! Hallelujah! kung wala ka'y wala. Hallelujah! Buhay ko. Jesus! Hallelujah! Jesus! Purihin ka! Salamat! Salamat! Jesus! Lord! Purihin ka! Tagot ka! Hallelujah! Lord! Jesus! Salamat pala, Panginoon. Salamat. Yes. Hallelujah. Mga minamahal, taas yung kamay. Manalangin tayo ng taos puso. Ngayon, alam nyo na ang apat na content ng panalangin. Una, pinupuri natin, sinasamba siya. Pangalawa, tayo po'y magsisisi sa lahat nating pag-asala. Ang lahat mong nalaala ng kasalanan, sabihin mo sa Panginoon. Din pasalamatan natin siya. Ngayon, nandito na po tayo sa supplication, sa mga petition natin, sa mga intercession natin, sa mga desire natin, sa mga request natin. Ibayo ka mo, titaas mo, sabihin mo sa Diyos ang lahat. Make your request known to God. Upo man ang Panginoon, narito kami sa harapan mo, Diyos.
Ayon sa mga salita mo namin napakinggan. Lord, narinig mo ang bawat bigkas ng bibig ng mga kanakan mo, Lord. Nakikita mo yung laman ng puso nila, anong desire nila sa buhay. What is the desire in life? What is their prayer, mga daiglas sa iyo, Panginoon? Ipagkaloob mo sa kanila sa imalang kapamaraanan dahil kung Diyos tumutugon sa panalangin. You are the answering God who answers the prayer of thy children, my God. To the first lady, beloved pastor, i-grant mo, ibigay mo kanila mga request nila in the name of Jesus. Hallelujah, bless thy children financially, physically, answer the prayers, obligation, my God, right now, Lord, heal the sensitive problem right now, God. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Purihin ka, mahal Panginoon. Ipatong kamay sa ulo nyo. Lahat kita mag-rebuke with all power, authority, pati sa mga bigang webcast viewer. You have to touch your hands on your face, on your cellphone. Maglihas kayo. Hallelujah. Yes, O God, ibabang kapangyarihan mo sa amin sa oras ito, mahal Panginoon. Dalangin propeta, minsanan pa ulit amin rebuke. Hallelujah. Lahat ng mga demonyo, problema, karapang, karamdaman, hit malatelsimos, katawan sa atong dayon. In the name of Jesus, I bind the problems, infirmity, sickness, and disease, cast out, cast out. From the might of Jesus, be healed, be healed. Be healed. Lord, bless them, Lord. Poverty, big and problem, bless them so much, my God, Lord, right now. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin Diyos, mamahal. Lahat po tayo tumayo. As yung kamay, mulukso tayo 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ayaw mag-absent. Ulitin ko po.